Subukan ninyo ako, subukan ninyo kami. Takot? Ay nako. Kaya kayo, na-intimidate kayo dahil natatakot kayo. Pag nasa totoo kayo, tumayo kayo sa totoo, i-depensa ang totoo, at kumari ialay ang buhay sa totoo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, magkaisa na po tayo. Huwag tayong matakot sa mga ahas na ito. Tapos na yung pananakot nila. Yan ang kanilang power, yung pananakot eh. It seems to me a little bit tail wagging the dog, ang tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. We've known him for a very long time, and ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Naisilbi na ng Office of the Senate Sergeant at Arms kahapon, ang dagdag na warrant of arrest laban kay religious group leader, Pastor Apollo Kibuloy. Ilang mga property na ni Kibuloy ang pinasok ng Senate Security, kasama na ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police, pero wala pa ring Kibuloy na nakita. Bukod sa tracker team ng pulisya, ay tumutulong na rin ang ilang miyembro ng intelligence community sa paghahanap sa pastor. Samantala, nilinaw naman ni Davao Police Regional Director Alden Delvo na hindi magiging hadlang ang pagkakaibigan nila ni Apollo Kibuloy sa manhunt ng mga otoridad sa televangelist. Sanib puwersang pinuntahan ng mga otoridad ang 4 na lugar na pagmamay-ari ni pastor, para isilbi ang arrest warrant ng korte at arrest order ng Senado, laban sa kanya. Naniniwala naman si Senator Ronald De La Rosa, na mas maiging sumuko na lang si Kibuloy, sa halip na magtago sa kanyang lungga. Iginiit rin ni Senador De La Rosa, na wala siyang alam sa kinaroroonan ni Kibuloy, dahil matagal na umano siyang hindi nagpapakita sa kanyang mga kaibigan, sa Davao City. Marami tayong kaso dito na nilabas na ang Supreme Court na pwedeng maging batayan. Ang sa akin dito, siguro igalang yung karapatan ni Pastor kung pwede siyang mag-file ng bailable kasi ito eh. I have here the order in front of me. Even yung court order, yung issuance ng warrant of arrest, the warrant can be quashed. May procedure dito eh. So pag kinwash yung warrant, mababaliwala yung warrant. So yung hakbangin yun, eh, dapat hakbangin legal na gawin ng kanyang abogado. So pag nakwash yung warrant of arrest, wala na warrant. So insofar as the branch 12 case is concerned, wala muna yun. Pag nakwash yun, set aside yun. Yung warrant maghihiring ulit. So may mga procedure doon, may mga requirements kung ano yung dapat yan. Hayaan natin yung abogado niya ang gumawa niyan. I would not meddle in what his legal team is doing right now. So I am sure that they're planning to do something. But yun naman sa Supreme Court na naka-elevate, it has something to do not with the warrants issue, but with the Senate inquiry. So yun din siguro dapat ang ma-interview nyo yung mga abogado niya na para ipaliwanag. Dalawa yun. Dalawa itong pinag-uusapan natin. Yung warrant sa Senate at yung warrant na Regional Trial Court. Warrant na Regional Trial Court, magpiyansa ka. Kung ayaw magpiyansa, ipakwash mo yung warrant. Warrant ng Senate, kung ayaw mo sundin, hintayin mo yung desisyon ng Supreme Court. Ang Senate naman, kung sakaling kung hindi ma-serve yung warrant, can avail of Article 150 of the Revised Penal Code, which will lead to another issuance of a warrant coming from the Regional Trial Court, which is also, at the same time, quashable and bailable. So maraming legal options eh. So, hayaan natin sigurong i-exercise niya yung karapatan niya. Igalang natin yung kung ano yung hakbangin niya gagawin. So, okay na siguro yun. We are not defending Pastor Kibuloy per se, but we are respecting his prerogative to preserve himself and to seek out justice. Kung hindi sa kasalukuyang dispensation, may karapatan po si pastor na manindigan na ipreserba ang kaligtasan ng kanyang buhay. And I believe na talagang mayroong batayan ang kanyang sinasabi,
Ma'am Lorraine, mga kababayan, kung bakit na sinabing pinapakialaman, hindi lamang ng local political operations and manipulation ng grupo ng Marcos Romualdez na upang targetin ang mga Duterte kung hindi ng Estados Unidos. One proof, tingnan nyo po ang Rappler series of report. They dedicated so much resources for this. And this is a CIA report orchestrated. Mga armas ni Pastor kinalkal. Because Eric, what you're saying is we already know now that Rappler Yes. is a CIA operation. Correct. It's a hawak ng CIA yan. Correct, ma'am. At yan mismo ay hindi nila dinideny. Ang nagpupundo dyan kina Maria Ressa ay ang National Endowment for Democracy, Yes. which is a front operations unit na ginagamit ng CIA sa pakikialam sa mga foreign governments at sa mga programs including media infiltration. Emphasize namin media infiltration. So the CIA is using Rappler to condition the public that if ever si Pastor ay kuhanin nila ng extraordinary rendition, yan ay justified dahil si Pastor ay armado, maraming armas na high-end and high-tech, yung mga witnesses na ginamit nila na mga sinungaling, konektado si Pastor sa sinasabi nilang Kibuloy, Duterte criminal clique. That's the way CPP, NPA, NDF lined their propaganda and Hontiveros, and that's the way Rappler projected Pastor. So hindi po walang batayan o hindi po totoo na walang lohikal na pagtingin at batayan ang mga paniniwala ni Pastor that he is now a fair game for the CPP, NPA, NDF, for the dirty politicians, and especially for the very, very questionable, dubious, dangerous, extraordinary operations na ginagawa ng CIA in behalf of US government doon sa tinatarget nilang mga individual na kinakasuhan nila at nilulumpo using their extrajudicial operations known as extraordinary rendition, Ma'am Lorraine. And using this president who's an American stooge. Yes, No? exactly. So, yesterday I was really very sad for Pastor. Very, very sad. Kasi ang nakikita ko dito yung pambabraso ng gobyernong ito. No, and I heard what the president said. He said tail wagging. No, and he said basically you're in no position to make demands. Yes. No, with the government. And what that sounded to me like was that talagang pangbabraso ito. And we all know, no, I mean, let's not insult the intelligence of the Filipino people. No, this is really a politically motivated. Yes. And why is that? Why is that? Because its pastor is the very close friend of a very powerful man, the most likely the most trusted by the Filipino people, the former president Rodrigo Roa Duterte, and all of this ties in very neatly. Correct. And what they're saying is that we're in power now. Yes. We're in power now. Try to do something about it. No, we're the one calling the shots right now. That's the message of the Yeah. president. Well, bago po ako magkomento dyan, no, yung pinag-uusapan nyo, nais ko lang sabihin na bilang isang professor ng international law, no, na talagang nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema ng Amerika. Hindi nila pinagbabawal ang tapping sa ibang bansa ang akusado na mayroong kaso sa Estados Unidos. Ayun. Panahong 1800 pa lamang, Kerr versus Illinois, sa Korte Suprema ng Amerika, miski kinidnap yung nasa sa foreign jurisdiction, maidala sa Ang ganda ng mga sinasabi ni hindi yan Attorney Harry Roque. hindi yan maapektuhan. Yung sinasabi po ninyo na US Supreme Court mismo ang nagpapahintulot sa ganitong Oo, extraordinary mismo. rendition. Oo. Kerr versus Illinois, ang sabi ng US Supreme Court, yung kidnapping as a means of acquiring jurisdiction sa pagkatao ng akusado ay hindi nagbabawal. Ang sabi ng 1800 decision ng US Supreme Court, ang importante mabigyan ng patas na paglilitis ang isang akusado. So makikita natin na 1800 pa lang, miski ang kidnapping ay pinagbabawal sa mga batas ng mga iba't ibang bansa, ayan ay hindi pinagbabawal ng hukuman ng Amerika. Naulit itong desisyon nito kailan lamang. Yung doktor ay nag-assiste sa mga drug lords sa Mexico na kada araw na tinotorture yung isang DEA agent, sa gabi binibigyan niya ng medical treatment para ma-torture the following day. No? Grabe. So ang ginawa ng mga Amerikano, nag-buy sila ng kidnapper, kinidnap itong Dr. McCain Alvarez at dinala sa Amerika. No? At inulit ni Dr. McCain Alvarez yung depensa na mali ang pagkikidnap as a means of acquiring jurisdiction sa pagkatao ng akusado
Pero ang sabi ng hukuman sa Amerika, main pa, malay namin, pakialam namin kung paano buhay. Ang importante, mabigyan siya ng patas na pagtitis. Siyempre, itong ganitong kidnapping as a means of acquiring jurisdiction, ginawa rin yan ng mga Israeli Yes. sa Argentina. Argentina. No, nung hinuli nila si Eichmann. No? At nagprotesta ang Argentina dahil pumasok nga sa jurisdiction nila ang mga Mossad agents at kinidnap yung si Eichmann. No? At kamuntik nang makipagkat ng diplomatic ties ang Argentina noong mga panahon na yon. Pero ganyan din ang desisyon ng Israeli Supreme Court. Wala kaming pakialam. Mabuti na lang, Ka Eric at saka Dr. Ray, na meron tayong South African Constitutional Court na ganyan din ang nangyari. No? Isang high-ranking upper side official na kinidnap ng mga ahente ng South Africa para litisin for apartheid. Pero sabi ng South Africa Constitutional Court, hindi mo po pwedeng ituwid ang pagkakamali sa pagkagawa na naman ng isa na namang mali. Kaya ang sabi, dahil kidnapping is illegal, hindi po pwedeng magkaroon ng jurisdiction ang hukuman. So yung takot ni Pastor Kibuloy na kikidnapin siya ng mga Amerikano, yan po ay dahil nagkaroon na ng desisyon ang Korte Suprema ng Amerika. 2 beses na po na talagang sinabi ng Korte Suprema, walang hadlang yan sa paglilitis ng mga akusado, miski kidnap sila abroad, dahil ang importante daw, di umano, ay ang patas na trial. Na sa akin, mali. Ang desisyon ng Korte Suprema ng South Africa na hindi po pwedeng tama ang pagkakamali sa pamamagitan ng paggagawa na naman ng isang mali. Ayun. Malinaw po, Attorney Harry malinaw Roque. po yan, no? Decision na po yan ng Supreme Court ng US, Kerr versus Illinois at saka McCain-Alvarez. No? Ayun. Well said. Attorney Harry Roque, maganda po yung inyong tinuran na nagkakaroon tayo ng legal basis at the same time logical na batayan sa bahagi ni Pastor kung bakit siya nag-o-option for self-preservation in security sa gitna nitong aroganteng desisyon at doktrina ng American justice system na pwede silang magpatupad ng kidnapping, which is known as extraordinary rendition. At maganda yun ang sinabi ninyo na napakalaking insulto sa kaalaman ng mamamayang Pilipinong parang minamaliit ang kanilang pag-unawa sa kung ano dapat ang seryosong mga bagay na inuuna ng presidenteng ito. May reaction ng si Ma'am Lorraine hinggil dito sapagkat may piplay kaming video at kung hindi po ninyo makikita muna, ang audio lang ay alam naming very familiar ka. Ma'am Lorraine, your reaction dito sa unang tanong natin kay Secretary Roque. Spokes. No, so could you make it very clear, no, for us laymen, has there been in the case of Pastor, from where you're sitting, in your opinion, has there been any abuse of power by government? Well, obviously po, no? Kasi yung pag-iimbestiga ng Kongreso ay labag sa unang-una, due process right, yung karapatang marinig ni Pastor, at pangalawa, labag na sa mga desisyon ng Korte Suprema. Unang-una po, Naputol yata ang connection natin kay Secretary Harry Roque. So maliwanag yung sinabi niya, there has been some abuse of power. Yes. Ayan na, nakabalik siya. yan, oo. Ang sabi po ng Bengzon, kapag ang isang bagay ay dinidinig na ng hukuman o di naman kaya ng ombudsman, hindi na dapat maghimasok ang Kongreso kasi yan ay makaka-apekto na sa karapatan ng mga nasa takdal. No? Pero alam natin na bagamat meron ng mga kaso na naisampal ang Pastor, ay patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng Kongreso. Palawa, sabi din ng isang kaso na kapag tapos na at meron ng committee report, bakit mo pa ipapakulong for contempt for failure to appear? Nagkaroon ka na ng iyong committee report. Tapos na iyong investigasyon. So bakit ka pa magpapasight in contempt, di ba? So nakikita natin talaga na panunupi lang talaga ng karapatan ng ginagawa ng Kongreso. Gaya ng panunupi lang karapatan ng SMNI, nating mga mamamayan sa SMNI, nung sila ay nagrekomenda sa NTC at sinunod ng NTC na i-revoke indefinitely ang ating prangkisa. So nakikita talaga natin na from a legal point of view, wala talagang basihan yung ginagawa ng Kongreso. Ngayon, yung pagkatakot naman ni Pastor Kibuloy, kasi narayat ngayon dalawang kaso ng US Supreme Court mismo. Hindi po ito guni-guni, hindi po ito imahinasyon ni Pastor Kibuloy. At Ka-Eric, no, alam mo yung extraordinary rendition, iba pa yan sa kidnapping. Yes, sir. Yung extraordinary rendition naman, matapos ka kidnapping, mabuti sana kung dadaling ka kaagad sa korte. Yes. Pero ginagawa nila ngayon, dinadala ka sa tinatawag na mga black sites. Yun, black kung sites. saan walang batas kapag ikaw ay tinorture. Bagamat yan ay pinagbabawal ng Convention Against Torture. No? Pero kapag ikaw ay dinala doon sa black site para
i-torture at patayin, hindi ka na makakarating ng hukuman. Tama. Mabuti sana ako makakarating pa sa hukuman, no, si Pastor. Pero alam naman natin ang nangyayari kapag kinalasify kayo as most wanted by the FBI. Americans. Minsan, mas mabuting patayin na. At ngayon, meron talagang kasong nakabindin, wala pang decision sa Korte Suprema, kung saan kinu-question yung polisiya yan. Alam niyo bang meron silang polisiya na shoot to kill ang mga Amerikano laban sa mga di umano'y mga terorista. At ngayon po ay nasa Korte Suprema yan, dinidinig ng US Supreme Court. Kasi nga naman, kapag ikang pangalan mo ay nasa shoot to kill list, paano na yung karapatan na madinig ka, no? Yung tinatawag na due process right? Parang kinundina ka na at found guilty ka na, no? Dahil ang pangalan mo ay nandun sa listahan ng kill list. Tama. So lahat po ng mga kinatatakutan ni Pastor Kibuloy, lahat po yan covered ng decision ng Korte Suprema o di naman pa kaya ay nakapinpin pa sa Korte Suprema ng Amerika. Excuse doon hindi naman sila naniniwala doon sa extraordinary rendition at parang masyado naman daw na nagdadrama si Pastor na hindi naman talaga mangyayari. Is it possible na hindi alam ni President Bongbong Marcos na itong mga sinabi mo, extraordinary rendition and all of that? Is it possible? Kasi lahat naman po itong sinasabi ko, may kaso sa Supreme Court. Yung kino-question ang extraordinary rendition, yan yung RR case, okay? Na ngayon po ay nakabinbin pa. Yung kidnapping, Kerr versus Illinois and McCain Alvarez, no? Siguro hindi nag-aaral yung mga advisors niya Most likely. Presidente, no? Kaya hindi nila alam, no? Pero lahat po yan ay dokumentado. So hindi po yan pagiging praning ni Pastor Kibuloy kung hindi yan po ay established jurisprudence doon sa Amerika. Klaro. Attorney Harry Roque, malinaw po na ini-ignore ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ganitong kaseryoso na issue at pinagtawanan lang o ininsulto pa to the most. Tinawag niyang tailwagging ito at parang wala sa posisyon si Pastor Kibuloy na magdemanda ng anumang kondisyon sa ating bansa, sa gobyerno, sapagkat siya ay akusado. Para bagang convicted criminal ang trato ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Pastor Kibuloy. Spokes, could you, I want to just underline that because he said, Pastor is in no position to make demands from the government. A Filipino citizen, he says, no, basically, is in no position to make demands from the government. Go ahead, Attorney Roque. Well, kaya nga sa tingin ko, kinakailangan ng sagutin yung issue ng pulburon. Kasi yung mga deklarasyon na ganyan na walang karapatan ng mamamayan na layo na kanyang bayan. Oo, parang wala na sa tamang pag-iisip Wala na yan. Dysfunctional. Pulburon, na yun talagang... Parang he's not there anymore. Hello, no one is home, no? Parang you can really see, Spokes, no? Parang you can really see na it's so far out na talaga. Far out na talagang parang under the ano talaga, no? Parang very unfit already. Oo. Sabihin niya na wala ng karapatan ng Pilipino na humingi ng proteksyon sa kanyang gobyerno. Ano yan? Hindi yan tamang pag-iisip ng isang presidente na dapat ay isinusulong ang soberenya, ang jurisdiksyon at ang karapatan ng lahat ng kanyang mga mamamayan. Exactly. Tama. Kaya nga po, kinakailangan bigyan linaw na yung issue na tama pa ba ang kanyang pag-iisip at meron pa ba siyang kakayahan para mamuno. Spokes, pwede bang simplify lang? In other words, any Filipino is in the position to make demands from their government. Lalong-lalo na kung ang demand nila ay protektahan sila laban sa mga dayuhan. Yes, tama. That's the point. Dahil katotohanan naman yung mga kinatatakutan ni Pastor. Kerr versus Illinois. Cain Alvarez case at saka ang tawag doon na Cain Alvarez versus Sosa, no, yung complete case title at saka yung kaso laban sa rendition at saka doon sa political assassination yung Arar versus Secretary. Correct, no? klaro. So, yan ay mga katotohanan na hindi naman po pwedeng ipagkaila. Bakit ganyan ang sagot? Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.